Hello guys! So, pupunta tayo ngayon, pupunta tayo sa, ni Vivi, sa kanyang appointment for allergy. Kasi nung baby siya, we found out na allergic siya sa eggs. How? So, when she was like, I think 7 months, or 9 months, or something like that, I gave her scrambled eggs. Nung una, hindi siya nag-react. Pangalawa, pangalawang beses ko siyang binigyan, nag-react siya. Tapos no, actually 6 months, kasi baby pa siya eh na talagang yung maliit pa siya. Nag-react siya, tapos bukol-bukol yung nag-rush siya, tapos sumuka, tapos nadala pa nga siya sa 911. Tapos binigyan siyang steroid or anything. And then nagpunta kami sa allergist noon. Tapos na-confirm nga na allergic siya sa egg. Dahil sa skin check ba yun? Sa skin check, nakalimutan ko kung anong yun tawag. Tinitingnan ko kung anong appointment niya. Ay, naku, we have to go. Okay, let's go. Okay. Sa appointment niya. Are we gonna leave Piper here? Yeah. So, yan. Tingnan natin kung magkano yung babayaran natin. Kasi hindi ito referral. Can you get this one? Hindi siya referral. Ano lang siya. Let's go. Kumbaga, dahil lang gusto niyang kumain ng egg. Kaya gusto namin makita kung still allergic pa siya. So, malapit lang naman yun dito. Ayan. Ayan. So, dito kasi, kapag yung insurance mo, kailangan naman ng referral bago ka pumunta sa specialist. Since yung, yung insurance namin is PPO, hindi na namin kailangan. So, mamaya pag-usapan natin kung magkano ba yung binabayaran namin sa insurance every paycheck. Okay. So, yan. Nakapunta na tayo. Ang bilis no? So, hindi pala kaagad-agad nila yun, titest. Kasi nung nakaraan, tagal na panahon na, no? 9 years ago or 8 years ago, nung nagpunta kami, agad-agad yun tinest siya. Hindi na siya dinagyan ng mga lidocaine cream or whatever, ngayon lalagyan siya ng lidocaine cream, tapos ipapahid ng 1 hour before pumunta doon, tapos so, yun pala. Akala ko agad-agad. Anyway, so dahil gusto niya kumain ng itlog, yun, pa yung schedule ko, nag-conflict pa, so kailangan kong humanap ng kapalit. Or, kung i-switch ko na lang yung aking schedule sa iba. Anyway, so ganito yun. Kasi yung insurance namin, sabi ko nga, yung insurance dyan sa work namin, yung insurance namin is may 4 levels. So, yung 4 levels na yon is yung pinaka-basic, tapos yung merong susunod, tapos yung dalawa na yon, yung 2 levels na yon, hindi ka makakakuha ng primary doctors kung hindi nila tinatanggap yung insurance mo. Hindi ka makakapunta basta-basta sa mga dental, vision kung hindi nila tinatanggap yung insurance mo. Hindi ka basta-basta makakapunta sa mga specialist, ang tawag doon, specialist, kung yun ng insurance mo, dapat may referral ka. Pero yung kinuha ko is nasa level 3 kasi mahal masyado yung level 4. So, meron yung 3. Vision, dental, and then yung health insurance. Pakita ko sa inyo kung magkaano. Okay? Kasi meron akong app na makikita ko magkano yung sinisingil ng mga hospital, ng mga specialist, tapos kung magkano yung binabayaran namin. So, yun. Ang kinuha ko yung pangatlo, which is, ang binabayaran namin, every paycheck is $500 per paycheck yun hindi yun isang buwan. So, every 2 weeks, yun ang binabayaran ko. Kasi, yun ang kinuha. Kasi kapag yung pinakamataas na level ang kinuha ko is, baka magbayad ako ng mga $700. Ang pinagkaiba lang nung dalawa na yun is yung tawag dito, deductible. Na until now, hindi ko siya mag-gets. Pero sabi ng asawa ko, okay na daw yung level 3 kasi nga mahal masyado. Yung for family of 4, yun ang binabayaran namin. So, iyon, yung insurance namin, kahit walang referral, pwede na kaming pumunta, pwede na
Kasi pag referral, kailangan mo munang pumunta sa primary doctor mo. Tapos yung primary doctor mo, kailangan ka muna niyang i-refer. Ganon. Pero pag sa amin, kahit bawa, punta na lang kami sa specialist, yan sa allergist, or sa ortho doctor, or sa, sa vision, yun. Iba pa yung sa vision talaga. So, meron kasing ganito yun. Ang nangyari nung, maybe mga 7 months ago, si Phil, akala namin na stroke. Ganun pala yun, no? Kapag nagwo-work ka sa neuro unit, neurology unit, kapag may symptoms, bawa yung kamag-anak mo, dahil sa neuro unit ka sanay, ang lagi mong iniisip, yung symptoms na yun is associated doon sa, sa floor mo. Yung parang, kasi meron siyang, so yung kabilang mata niya, is lumabo. Pauwi na ako ng work. Galing akong work dito sa malapit. Lumabo yung isa niyang mata. Sabi niya nag-umpisa daw nung gabi. So natakot ako. Pauwi na ako. Nagmamadali ako. Sabi ko kailangan kong sabi ko kaso huli na kasi nung gabi pa siya nagsimula yung symptoms ko. Kung stroke yun, late na para i-test for other i-test yung mga kailangan na gawin. So, nagmamadali ako umuwi, tapos pumunta kami dito sa ospital na wino-work ko kasi dun yung insurance ko para mayroong discount. So, ang bilis nila pag mga ganon stroke symptoms dahil certified sila sa stroke or they're trying to, to abide dun sa protocol ng stroke dahil sila ng stroke certification. Ang bilis, ang daming taong nagpunta, stroke stroke alert, so sila kaagad, nag-insert ng IV, ganyan, kuha ng blood works, tapos CTA, mga ganyan. Wala silang makita doon sa CT scan, CTA ang tawag sa CT angiogram, wala silang makita sa x-ray, tapos tinignan yung mata, meron yung ED doctor, meron siyang wala din siyang makita. So, and then wala siyang ibang other neuro symptoms na numbness, tingling, dizziness, headache. Well, may headache siya pero hindi naman that day hindi. Yung vision lang talaga. So, syempre hindi mo alam. So, sabi ng doktor, wala silang ENT inside. So, i-refer kami sa outside. So, dahil na-refer kami kaagad, so dahil emergency, that day, tinawagan agad kami ng eye doctor, hindi na ENT, eye doctor. Tapos, nakapunta kaagad kami sa clinic that day nung hapon. So, specialist din yon yung eye doctor. So, inanuhan siya ng mga test, ganyan. So, na-find out namin na hindi siya stroke. Yung cornea niya, dahil gumagamit siya ng, ang tawag doon, yung eye contact. So, ginanon niya, nagasgas. So, yung yung covering ng mata. So, yun. So, nag-heal naman siya kaagad. Nag-heal siya after 3 days and then found out namin may allergy sa isang mga gamot na pinescribed. So, anyway, yun. Sabi ko, huwag mo nang gagamitin yung yan. Kaso, syempre, kailangan din niya pag nagda-drive, ganun. So, yun. Yun yung na. At alam niyo ba kung magkano yung binayaran namin doon? So, pakita ko sa inyo. Ito yan. So, yan. Kung nakikita nyo yung x-ray, ang pay namin sa chest x-ray is $18. Tapos sa CT brain without yung contrast is $87. Pero kung wala kaming insurance, kung hindi yung insurance namin, ang pay is $813. Lang yun sa radiology lang yun. CT scan and yung x-ray. 800. Ngayon, sa mismong ED, sa mismong emergency department talaga, yung talagang nila, yung nandun na sa pag-check up, ganyan, naka-billed by provider. Alam mo kung magkano? Yung nagpunta kami ni Phil sa sa ospital, sa ED, kung magkano yung bill namin dyan sa ospital? 18,621 for 4 hours. Kung wala kaming insurance, paano namin babayaran yun? Tapos, ang binayaran ng insurance namin is 12,000 plus 6,000, 5,000. Ang binayaran na lang namin is 1,146. Kung wala kaming insurance, yun ang babayaran namin.
'Diba? O tapos meron pang nakahiwalay na CT. Kasi magkakaiba pala yung bawa, sinabi ng doktor, order niya, CT angiogram, head and neck. Magkaiba pala yung presyo ng head sa neck. Hindi ko alam yon. So, ang binayaran namin doon is $310 with insurance. Kung walang insurance, ang babayaran namin ay $2,598. Doon sa ano na yon, CT angiogram, head and neck. Tapos, di ba nagpunta kami sa eye doctor dahil nirefer nga kami dahil ang iniisip nila is dahil sa mata. So, ito yung binayaran namin. Meron pa pala, iba pa pala yung department visit. So, iba pang bill yun, yung nagpunta ka sa ED. Iba pa yung service nila sa ED. Iba pa yung pagpunta mo sa ED. Hindi ko alam. Pero ang bill nila doon is $531. Ang babayaran namin is $33. Tapos sa Milay Doctor, ang singil nila is $430. Ang binayaran na lang namin is $100. Ano lang 'yon sa check-up. Tapos nung bumalik kami dahil pinabalik siya, ang binayaran namin pagbalik niya is $200 yung bill nung office, pero ang binayaran namin $60 na lang. So yun. Tapos bawat punta dito, so nandito ayan bawat punta dito ng primary doctor, bawa si Vivi pumunta sa primary doctor for check-up, ganyan. Ang single ng doctor nila is $175 kung wala kang insurance. Tapos kapag may insurance ka, ang babayaran mo lang is $40. Ganon. Oo, kawawa yung mga walang insurance talaga. Tapos ako nung nagpunta ako sa doktor, sa primary ko, mahal yung singil nila Ngayon ko lang nakita, $354 ang singil nila sa akin. Binayaran lahat ng insurance yun. Binayaran lahat ng insurance. Tapos yung sa blood draw, ang singil walang bayad. Pero ang bill pag blood draw ng hemoglobin, lipid, lahat, vitamin D, lahat. Ang lahat is $941. For blood draw, binayaran ko lang $34. So, ewan ko itong allergy doctor na to, kung magkano babayaran namin. So, i-claim muna nila yan, tapos saka namin malalaman kung magkano yung pinaka-final. Pero nagbayad na kami ng copay na $60. 50 or 60, something ganun. So, yan, ganyan dito kapag walang insurance. Ewan ko kung paano Pero meron kasing law dito na hindi ka nila pwedeng, tawag doon? Sa hospital, sa emergency department, hindi ka nila pwedeng hindian dahil wala kang insurance. So, yun. So, I don't know kung ano yung ginagawa nila sa mga ganon. Medicare, I think. Medicare. Pag na-hospital. Pag nagpapa-check up na magbabayad ka talaga. Yun nga $354 na yun. Yung nagpunta ako sa sa doktor para lang Grabe. Yun. Tapos, iba pa yung dito sa Georgia, maraming walang insurance. Kahit dyan sa ospital na nag-work ako, pag nagbabasa ako ng chart, nakikita ko walang mga insurance. Ang ginagawa pala, kasi yung co-worker ko, yung nanay niya, walang insurance. So, na-hospital siya dun sa kabila kong job, sa kabilang mahal dun. Pero mas mahal dito, mas mahal siya dito ngayon. So, ang nangyari, ay pala nila yun. Yung social worker ang naghahanap kung sino magbabayad para sa'yo. Parang charity. Ganon. Kung ma-hospital ka. Pero kung check-up, wala nga. Yung Pero kung ma-hospital ka nga, meron nga, may sasagot. Pero kasi hindi ka nala pwedeng hindian. Pero kung, yun nga, check-up. So, hintayin mo na lang ma-hospital ka. Bakit? Yun nga Kaya yung mga nagrereklamo yung
O ngayon naghihigpit na sila kasi naghihigpit na kasi nalulugi daw yung ospital. Minsan nalulugi yung mga ospital, parang ganon. Yan. So tignan natin kung, kasi babalik pa kami sa November something. So ewan ko lang. Tignan na lang natin kung magkano yun. Iba pa yun. So ganyan ang bill dito sa Tapos yun sa health insurance namin. Yun nga yun. Yun ang binabayaran namin. Para maganda din, para hindi masyadong malaki din yung namin. Babayaran ng mga bills. So sagot, worth it naman may insurance. Syempre, very worth it. Kasi kung hindi, lubog na kami sa utang, sa health pa lang. Pero alam niyo ba, kung wala kang family, kasi yung coworker ko dyan, sabi ko kasi, enrollan na naman ng insurance. Sabi ko, ang kinukuha lang naman yung 3. Sabi ko, ang mahal. Sabi ko, nasa 500 per paycheck. Sabi niya, siya daw $6 lang daw binabayad niya sa insurance. Kasi siya lang mag-isa eh. Siya lang mag-isa, tapos baka hindi niya ina-avail yung vision, tsaka yung Meron siyang trabaho. Oo. Diyan sa ospital, $6 lang daw. Pero ang kinuha lang niya yata yung pinakamababa. Ha? Ano? Mahirap din dito, guys. Mahirap din dito sa Amerika. Kailangan mo talagang hindi basta-basta ang buhay. Mahirap din sa Pilipinas, pero mahirap din dito. Tsatsagain mo. Para dito, trabaho, bills. Parang ganun siya. Pag sumahod ka, bills ka agad. Hindi mo mahawakan. Parang sa Pilipinas lang din, no, ma? Parang sa Pilipinas lang din. Nakahawa ka ng pera, gagastusin mo na kaagad siya. Ganon. Hindi mo mahawakan ng matagal. Pero kung hindi kayo maluho tulad namin, tanggalin niyo yung mga sasakyan na mamahalin. Kuryente, bahay. Kahit wala kang lume, babayaran ka pa rin. Tax. Yung mga pagkain kaya mahal. Bawat punta namin, si Phil kasi dyan pa sa mahal pumupunta. $100 bawat punta niya. 4 na beses pumupunta. Pambihira ka ako to. Kaya gusto ko, pag off ako, nagbibili na kami. Kaso, mamaya sasabihin niya, I forgot ganito. Tapos, may pasok na ako. Pupunta siya. Yung na-forgot niya, hindi yun ang mabibili niya. Iba yung bibili niya. So, makakalimutan na naman niya yung... Tapos babalik na naman siya the next day. Sabi ko, pambira ka ako to. Anyway, si Bibi disappointed kasi hindi na yung kanyang allergy. Kasi gusto niya nang kumain ng egg. So sabi ng doktor na ang minsan daw kasi pwede siyang kumain ng itlog. Itlog. Bawa yung bread na may itlog, hindi siya allergic. Pero yung mismong egg, allergic. Ngayon, Sabi niya baka daw ganun siya, kaya i-test nga. I-test ng peanut butter, ng eggs, ng shellfish, at saka yung common allergy. Pero dapat yung egg talaga. Dapat yung egg talaga kasi. Makakain siya. Kala mo naman kakain siya, naniwala ka na naman sa kanya. Nakakain siya. Anyway, guys, thank you for watching. Bye! Andito na yung naglilinis ng namin, bakuran. Dapat tanggalin na rin si Pili. Ayaw kasi maglinis ng sariling bakuran. Kaya tuloy ang bayad namin every month, $300 something. Paglinis lang ng bakuran. Sa management hindi, pwede din. Pero ang linis lang nila once a week lang. Hindi kunyari pinaalis yung damo, hindi mo nilinis yung bako. Dito kasi, Diyos mio, meron pa pala, ayan, di pa. Kasi nung una kami ditong lipat, ang nangyari guys, yung harapan namin, tumubo yung weeds. Weeds ang tawag nila dito, damo. Damo ang tumubo. Ayaw pala nila yun. Naka-receive kami ng letter. Ang sabi is, pe-penalty daw kami, parang per square something na $100 ata bawat
bawat $100. So, ang ginawa namin, nag-hire kami ng maglilinis, tapos nag-hire kami ng papatay ng mga damo. Ano? Ay, grabe ka! Ng damo! So, yung damo, yung nag-aano ng damo, I think every 3 months ata pupunta. Tapos ang bayad is, I don't know how much. Pero ito, yung naglilinis, $300. Kasi pag hindi, pag madumi yung harapan mo, makaka-receive ka ng penalty letter. O, ganyan kagastos sa Amerika. Sa Pilipinas, okay lang, di ba? Na dito, lahat gastos, lahat bayad. Pag hinga mo bayad, parang sa Squidward ba? Sa sa SpongeBob. Say bye! I blew a bubble. Ha? I blew a bubble. You blew a bubble? Yeah. Okay, bye!